Si House Speaker Martin Romualdez hiniling po sa kanyang kapwa kongresista na suportahan si Representative Bogie D sa kanya pong House Speakership o Speakership bid dyan po sa Kamara. Kaugnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ngayon ni Deputy Speaker Jay Kong Ho na nakapag-usap na sina House Speaker Martin Romualdez at itong incoming Speaker na si Faustino Bogie D. III matapos nang inanunsyo na magbibitiw na sa posisyon si Speaker Romualdez. Sa isang panayam dito sa Kamara, sinabi ni Kong Ho na everything is okay, maayos at in high spirit si Speaker Romualdez sa meeting nila ng mga party leaders ngayon. Sinabi pa ni Kong Ho na wala pa namang anunsyo na magkakaroon ng rigodon sa mga deputy speakers at mga committee chairmanship. Anya, ang mahalaga ngayon na magkakaroon ng stability sa liderato ng Kamara. Nakatutok ang Kamara ngayon sa budget briefing o budget deliberation, lalo na sa mga budget ng mga ahensya ng pamahalaan at ng Office of the President. Giit pa ni Kong Ho, suportado ni Speaker Romualdez ang itong si incoming Speaker Bogie D dahil sila ay magkaibigan. Sa kabila ng pagpalit ng liderato sa Kamara, siniguro naman ni Kong Ho na mataas pa rin ang moral ng House of Representatives. Ayon pa sa mambabatas, kumpiyansa si Speaker Romualdez na magtuloy-tuloy ang mga sinimulan nito na mga adhikain na tulungan ang ating pamahalaan, lalo na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ni Kong Ho, ang dahilan kung bakit si Representative Bogie D ang pinili bilang speaker, ito ay dahil sa kanyang eksperyensya. Inihayag din ni Kong Ho na matagal nang pinag-iisipan ni Speaker Romualdez na magbitiw sa kanyang posisyon dahil masyado nang naaapektuhan ang House of Representatives sa mga issue ng katiwalian. Mahal daw kasi ni Speaker Romualdez ang Kamara, kaya minabuti nitong bumaba na lamang sa pwesto. Isinakripisyo na ni Speaker Romualdez ang kanyang pwesto para sa kapakanan ng Kamara. Ngayong bumaba na sa posisyon si Speaker Romualdez, matutuldukan na rin anya ang mga alegasyon o matutukan na niya ang mga alegasyon na laban sa kanya. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Deputy Speaker Representative Jay Kong Ho. Everything's well. Right now, we want to keep the house in order. Siyempre, mas maganda na stable at saka kailangan din priority siyempre yung budget ng ating presidente at kailangan tuloy-tuloy lang yung trabaho. Taas naman, kasi si Speaker is very supportive, kay incoming Speaker Bogie D at talagang magkaibigan sila. So talagang makikita mo na talagang naandun yung confidence na talagang magtutuloy-tuloy yung adhikain ng leadership at saka ng institution na tulungan yung ating pamahalaan, yung ating pamahalaan, especially kay Presidente BBM. So, wala naman kami nakikitang problema. Samantala, inamin naman ni Kong Ho na sila ay nalulungkot sa naging desisyon ni Speaker Romualdez. Subalit wala silang magawa at kailangan nilang mag-move on. Dagdag pa ni Kong Ho, tao lamang sila para makaramdam ng lungkot. Lalo at marami ding nagawang kabutihan si Speaker Romualdez sa mga House members. Naniniwala si Kong Ho na suportado naman ni Representative D ang mayorya ng Kamara. Nananawagan naman si Speaker Romualdez sa mga House members na suportahan ang liderato ng bagong Speaker at ituloy lamang ang trabaho para sa kapakanan ng taong bayan. Pakinggan natin muli si Deputy Speaker Jay Kong Ho. Wala naman, ang sinabi lang ni Speaker na ituloy-tuloy lang yung suporta sa ating administrasyon at tuloy-tuloy lang yung trabaho. Huwag hayaan yung outside noise na makaapekto sa trabaho ng House. At saka siguraduhin lang na matulungan yung ating mamamayan at lahat ng programa na makakatulong sa administrasyon at sa ating mga kababayan ay magtuloy-tuloy. Hanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang party leaders meeting dito sa Office of the Speaker. Labas-masok pa rin ang mga kongresista sa nasabing opisina. Mananatili pa rin kongresista si Speaker Romualdez pero mag-concentrate na lamang ito sa kanyang distrito sa Leyte.
Samantala Bubuan. sa panig naman, sa panig naman ng Malacanang Bombo Genesis, inihayag ng Malacanang na kahit magbitiw man daw sa pwesto itong si Speaker Romualdez, patuloy nagugulong ang investigasyon ng gobyerno at hindi magiging daan ang pagbibitiw na ito upang makalusot ang mambabata sa pananagutan sakaling mapatunayang nagkasala. Bombo Genesis? So, ang tawag na kay Congressman D ay incoming House Speaker. Paano yung ibang mga naghahangad dati na, papalit kay Speaker Romualdez? Anong kwento sa kanila? Wala na. Mm-mm. Wala na Bombo Genesis dahil ang alam na ng lahat na si Representative Faustino Boji D. III ang siyang magiging susunod na House Speaker ng 20th Congress. So, yung iba na naghahangad, wala na yun Bombo Genesis. Wala namang violenteng reaction mula sa ibang mga kampo like si Congressman Barsaga halimbawa, wala namang Ay, nakita natin si Congressman Barsaga aligid-aligid dito kanina sa labas ng Office of the Speaker at tinatangka niyang pumasok sa loob ng Speaker's office. Pero kanina nakita natin parang pinapasok naman siya sa Office of the Speaker itong si Congressman Kiko Barsaga, Bombo Genesis. So, binabati niya lahat ng mga kongresistang pumapasok sa loob ng Speaker's office. Kasi nakabantay kami sa labas, nandoon din siya aaligid dahil gusto daw niya magbigay ng pahayag na pero nagiging abala ang ating mga kasama din, no, pati tayo sa mga nag-aabang na lalabas itong si incoming House Speaker na Faustino D para nga makapanayam natin. Pero nakausap natin ang kanyang communications secretary na maglalabas sila ng official statement at baka mamaya ay magkakaroon din ng press conference para sa bagong House Speaker, Bombo Genesis. Mga anong oras kaya ito abangan bumbuan? Yung regular session, mamaya 3:00 yan ng hapon. Kasi nga ngayon, Bombo Genesis, ongoing yung budget briefing ng Department of Public Works and Highways. Ngayong araw, last day ng House Appropriations Committee para talakayin ang budget sa committee level. So by next week, sisimulan na ang budget deliberation sa plenary. So magtuloy-tuloy na yan hanggang October at pagkatapos ay mag-break muna ang ating mga mambaba, ang ating mga congressman and then babalik sila para nga sa hanggang December na, Bombo Genesis. So possibly by December itong budget ng 2026 ay maaprubahan na rin ng Pangulong Marcos. Okay, so mga 3:00 abangan ng ating mga listeners, mga viewers, or before 3:00 ay posibleng magkakaroon na tayo ng mga development cognate dito. Maraming salamat, Bumbuan. Yan ang latest mula dito sa House of Representatives. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.